Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Isang opisyal ng kumpanyang WJ Construction na inakusahang nagsilbing tagapaghatid ng mga kickback umano kay Senador Jinggoy Estrada ay nakuhanan ng Senate CCTV na bumisita sa gusali ng Senado sa parehong araw na sinimula ng investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson itong Huwebes. Ayon kay Lacson, na siyang namumuno ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee, nakita sa CCTV footage ang isang babaeng kinilalang si Mina mula sa WJ Construction na pumasok sa Senado noong Agosto 19. Ang araw na unang sinagawa ang pagdinig ng komite ukol sa di umano'y questionableng flood mitigation projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Noon, sa Senador Rodante Marcoleta pa ang namumuno sa naturang investigasyon. Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala ka makukonclude. Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon. Pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa nung dalaw. 2 araw bagong revelasyong ito sa isang pagdinig sa House Representatives, sinabi ni Bryce Erickson Hernandez, isang suspendidong district engineer ng DPWH sa Bulacan, na ang WJ Construction ay nagsilbing conduit o daluyan ng sinasabing 30% na komisyon umano ni Senador Jinggoy Estrada mula sa kabuuang halagang 355 million pesos na proyekto sa flood control. Ayon kay Hernandez, isang babae na nagpakilalang si Beng Ramos at umano'y staff ni Estrada ang siyang kumukolekta ng sinasabing bahagi ng senador mula sa pondo ng proyekto. Ang impormasyong ito ay direktang nag-uugnay kay Estrada sa katiwalian ng DPWH. Maring tinanggi ito ni Estrada at iginiit na si Ramos ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang opisina mula nang siya ay unang mahalal bilang senador noong 2004. Sa kabila ng pagtanggi ni Estrada, ang mga testimonya at CCTV footage ay nagbubukas ng seryosong tanong sa posibleng papel niya sa di umano'y kickback scheme. Ang presensya ng opisyal ng WJ Construction sa Senado noong unang pagdinig at ang testimonya ni Hernandez na direktang nagsasabing si Estrada ay may porsyento sa mga proyekto ay nagpapahiwatig ng posibleng koneksyon na kailangang mapatunayan o mapabulaanan sa pamamagitan ng masusing investigasyon. Sa muling pagbubukas ng Senado para sa isang investigasyon hinggil sa mga irregularidad sa flood control projects ng DPWH, isang matinding kontrobersiya muling bumalot sa pangalan ni Senador Jinggoy Estrada. Hindi na bago sa mga usaping may kaugnayan sa katiwalian. Sa pagkakataong ito, 2 bagay ang nagpapalalim sa pagdududa ng publiko. Ang CCTV footage ng isang opisyal ng WJ Construction na bumisita sa Senado noong unang araw ng investigasyon at ang mga larawang lumitaw sa social media na kuha umano sa Soler kasama ang isang negosyanteng malapit sa proyekto. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, kasalukuyang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, na-recover nila ang CCTV footage mula sa Senado na nagpapakitang isang babaeng kinikilala lamang bilang Mina mula sa WJ Construction ang pumasok sa gusali noong 19 ng Agosto. Ang WJ Construction ay pinangalanan sa testimonya ng isang suspendidong DPWH District Engineer, si Bryce Erickson Hernandez, na nagsabing ito raw ang nagsilbing conduit para sa 30% komisyon umano ni Estrada mula sa 355 million pesos na halaga ng proyekto. Idinagdag pa ni Hernandez na isang babae na nagpakilalang si Beng Ramos umano staff ni Estrada ang siyang kolektor ng naturang kickback. Maring itinanggi ni Estrada ang paratang at iginit na hindi kailanman naging bahagi ng kanyang opisina si Ramos.
Bukod sa footage, isa pang usapin ang mas lalong nagpapakapal sa ulap ng hinala ang pagkakalat ng mga larawan ni Senador Jinggoy Estrada at isang Alcantara sa Soler Resort and Casino. Si Alcantara, ayon sa ilang ulat ay konektado umano sa mga kumpanyang nakakuha ng kontrata mula sa DPWH kabilang ng WJ Construction. Sa mga litratong lumabas, makikitang tila kaswal ang pag-uusap at masinsinang samahan ni Estrada at Alcantara. Ang nasabing resort ay kilalang mamahaling destinasyon at madalas na pinupuntahan ng mga negosyante at politiko para sa mga impormal na pag-uusap o negosasyon sa labas ng opisyal na opisina. Habang maaaring sabihing walang masama sa pagkikita ng magkaibigan, ang timing ng mga larawan at ang pagkakaugnay ng pangalan ni Alcantara sa flood control projects ng DPWH ay tila hindi may kakilang may posibilidad ng conflict of interest o mas malala pa, isang kasunduan ukol sa pagkakabigay ng pabor o komisyon. Ang mga larawang ito ay tila patunay ng mas personal na ugnayan ni Estrada sa mga negosyanteng may interes sa proyekto na dapat sana'y transparent at walang halong impluwensya ng politika. Ang isyong ito ay nagpapakita ng patuloy na problema sa katiwalian sa mga proyekto ng infrastruktura lalo na sa mga proyektong pinopondohan ng pambansang pondo para sa disaster mitigation. Kung mapapatunayang sangkot sa Estrada, ito ay magiging isa na namang malaking skandalo sa kanyang pangalan. Kasunod ng kanyang pagkakakulong at kasong plunder noon kaugnay ng PDAF scam. Hindi ito ang unang beses na nasangkot sa katiwalian sa Senador Jinggoy Estrada noong mga nakaraang taon. Isa siya sa mga pangunahing personalidad sa kasong PDAF o Priority Development Assistance Fund scam kung saan siya ay nakulong dahil sa kasong plunder. Bagamat pansamantalang nakalaya, nanatiling mantsa ito sa kanyang pangalan. Ngayon, sa panibagong skandalong ito, tila lumalabas na may pattern, isang paulit-ulit na pagsangkot sa mga questionableng transaksyon gamit ang pondo ng bayan. Mr. President, I rise to repudiate the utterly false and baseless accusations made against me by Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Una sa lahat, wala akong tinanggap na anumang halaga mula sa mga flood control projects. Gaya ng mga guni-guni nilang flood control projects, guni-guni rin ang sinasabi niyang 30% commitment ko raw. Para sa mga ordinaryo natin mga kababayan, ang mga binanggit ng mga proyekto ay nasa line items ng 2025 GAA or General Appropriations Act. Isang malaking kasinungalingan ang mga pinagsasabi niya para iugnay ang aking pangalan sa mga proyektong binanggit niya na nasa ilalim na ng 2025 GAA na sa isinagawang pandinig sa mababang kapulungan. Mr. President, these claims are not only malicious, they are blatant lies, clearly intended to mislead the public, besmirch my name again, and discredit my continued participation in the Senate hearing. I am not merely challenging Mr. Hernandez to take a lie detector test with me. I am demanding that he prove every single allegation he has made in a court of law. If he dares to stand by his claims, then he must back them up with solid, irrefutable evidence. No hearsay, no fabricated narratives, just facts. And let the truth come out once and for all. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng dalawang senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang I'm sorry. Strike that from the strike out from the record. Which part? I'm sorry. The phrase is stricken off the record. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Pagkatapos niyan, wala na, kumalat na. Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Why should I do such a thing, Mr. President? I will never do such thing, Mr. President. Porket ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porket ba matapang ako magtanong? Ako na kaagad ang target nila? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. I want to get all the bad crooks here in the government. That is my duty as your senator, Mr. President. Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po kami apektado na. Even the Senate,
as an institution is also affected by the testimony of one habitual liar. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit yung mga yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador hindi imbestigahan? Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. I don't know with Senator Joel. Maybe he will also conform with my idea. Hindi naman yata tama yun. Pare-pareho lang tayo nasa gobyerno. Pare-pareho lang tayo naninilbihan dito. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat.